Good morning po para sa inyong lahat. At nandito po tayo ngayon sa Midday Boost program natin. At ngayon po ay araw ng Sabado. At yung iba sa inyo, siguro galing kayo sa church or siguro po bukas pa kayo a-attend. At ngayon at tomorrow po ay hindi basta lang ordinaryo na pwede nating sabihin ordinaryong araw na kung saan sabi natin parang normal na weekend meeting natin. Hindi po. Bakit? Kasi ngayon at bukas po meron tayong banal na hapunan. At alam nyo po na yung banal na hapunan ay ginagawa natin every second weekend ng bawat buwan. Halimbawa ngayon ay unang Sabado ngayon ng buwan pero bukas kasi is pangalawang Sunday na ng buwan. At itong pag-uusapan natin bukas is tungkol sa pag-alis ng pain na meron yung isang tao. And alam nyo po na meron pa po kayong opportunity para samantalahin, maybe napapanood nyo to ng tanghali, itong kalahating araw pa. Para saan? Para mag-invite ng mga tao na merong pain na pinagdadaanan sa katawan, sa kalooban, at sa isipan. Nai-stress yung isipan nila. And yung Diyos merong pangako na aalisin niya lahat ng pain na meron yung tao. So, ito po yung ating schedule for tomorrow, 7 a.m. sa Tagalog, 10:30 sa Chinese, and 9 and 11 sa English. Yan po yung ating address. Kung kayo po ay nanonood sa akin, na i-share itong link ng program na ito. So, meron ka pong opportunity bukas to renew yung covenant mo sa Panginoon. And speaking of covenant natin sa Panginoon, nasa faith pa rin tayo. Actually, unti na lang. Bukas Sunday and then yung last program natin ng It Is Written ay mangyayari sa darating po na Monday. Kasama ko yung wife ko niyan to finish itong purpose natin ng 40 days of blessing. Karamihan sa inyo meron na po kayo nitong bookmarker na ito. So by next week, pwede nyo na rin pong isurrender yung bookmarker na yan. And talking about itong bookmarker na ito, nasa day number 38 na po tayo. Pag-uusapan natin itong sekreto lang natin ito. And today's Bible verse ay nakasulat dito sa Santiago chapter 3 sa verse 6. Sabi dito, ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. That's the reason why. Hindi ko po alam kung nandito kayo last Sunday. Last Sunday, pinag-uusapan natin yung pagiging reklamador ng tao. Alam nyo po na sa dila natin, pwede natin pagpalain yung buhay natin, but at the same time, pwede nating sirain yung buhay natin. Siguro hindi agad-agad, pero merong proseso. That's the reason why kailangan nyo pong mag-ingat sa lumalabas sa bibig ninyo. Dapat po ang lumalabas sa bibig ninyo ay magdadala ng pagpapala para sa inyo. Naalala nyo po na itong purpose natin ay 40 days of blessing. Kung gusto nyong maging pinagpala itong buong taong ng 2026, kailangan nyo pong intindihin, mag-ingat sa lumalabas sa bibig ninyo. Let's read it once again nga. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila. At ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira saan? Sa buhay natin. So, dito, talking about, hindi lang ikaw, kundi kasama rin ako. Kailangan nating magpursige na ang lumalabas sa ating bibig ay ang mga magbibigay lamang ng pagpapala sa nakikinig
At pag sinabi natin na magbibigay ng pagpapala sa nakikinig, lagi ko tong remind sa mga tao. Ako, tayong lahat, tayo ang unang nakakarinig bago pa man natin sabihin sa iba ng mga salita na lumalabas sa ating bibig. Actually, minsan nga, hindi lang salitang lumalabas sa bibig, but yung mga salita na naglalaro diyan sa isip mo. Okay? So bukas po Sunday, alam ko po na karamihan sa inyo ay nasa church, nasa health center natin, pero kung mapapanood nyo man yung program natin bukas, sikapin nyo po. Siguro after ng lahat ng activities natin bago tayo matulog, pwede natin na kunin itong chance na ito para mapanood yung magiging program natin bukas. Okay? Mga kaibigan, naway pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita po tayo bukas sa ating Lord Supper na yung Diyos will take away all our pain sa loob at sa labas. Magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po kayo ng Diyos.